Buddy, parang mali yata ang nalikuan nating dana. Sabi ni parang Virilio, sa sangang daan diretso lang. Ang habang sabana pala nitong dadaanan natin. Hindi maganda ang pakiwari ko dito, buddy. May pasuray-suray sa daan, buddy. Ha? Babae yata. Oo nga, buntis. Tulungan natin. Mrs., anong nangyari sa'yo at hinihingal ka? Bakit nag-iisa ka sa kalagayan mong yan? Dito, sa likod ka maupo. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. Hinahabol nila ako. Pinatay ang asawa ko. Hindi ko alam kung pati ang kapatid ko'y napas lang din nila. Lalabas ng bata. Umalis na tayo dito bago pa nila tayo abutan. Sige na! Sandali, buddy. Ikaw muna magmaneho. Kukunin ko sa compartment ang tuwalyang malinis sa dala ko. Sige. Ire! Isang mahabang ire! Thanks God. It's a boy. Mrs., huwag kang matutulog. Pupunta tayo sa ospital. Ano yun? Nakarating na ba kayo sa probinsyang hindi nyo akalaing liblib na lugar pala ang inyong destinasyon? Dapat sana excitement ang mararamdaman nyo dahil dayo kayo sa lugar. Pero kaba ang aatake sa inyo dahil pakiramdam nyo maling lugar ang napuntahan nyo. Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng Sitio Pangil. Tawagin nyo na lang po akong Leonard. Isa ko sa avid fan ng channel nyo kaya nais ko ding ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ako ay 27 anyos pa lamang. Kasama ang matalik kong kaibigan na naimbitahang maging ninong sa binyag ng anak ng dati naming katropa. Nangyari ito sa isang probinsya sa Luzon. Ipagpaumanhin nyo na lang po kung hindi ko nababanggitin ang eksaktong probinsya para naman sa kapakanan ng mga taong nasasangkot dito. Kakaibang paglalakbay ang naranasan namin na hindi ko malilimutan. Samahan niyo po ako hanggang dulo. Eto na siguro ang mga mahabol sa kanila, buddy. 4 na lalaking pangilan sila. Bumaba na tayo at baka magasgas ang kotse mo. Tama ka, buddy. Dito ka lang. Huwag mong bibitawan ang anak mo ano man ang mangyari. Hindi namin kayo pababayaan. Mga ungas kayo! Anong klase mga aswang ang mga to? Uno, bubabagong pa rin, buddy. Hindi sila tinatabla ng bala, buddy. Malamang, ang nasa boots natin ang tatalab sa mga kumag na to. Tama ka. Matagal na ding hindi natin nagagamit ang mga ito, ha? Kaya ipadyak na natin! Lalaslasin kong lalamunan mong ungas ka! Isa ka pa! Hindi mo ako maiisan, engot ka! Huwag mong bulabugin ang natutulog na bata! Lumayo ka dyan! Kripuhan ko ng isang ito! Walang saysay ang mga bala ng baril namin sa mga aswang. Kahit bumaon sa kanila ang mga bala ay parang hindi nila iniinda. Mabuti na lang at suot namin ang boots na mayroong patalim sa unahan at sakong na ginagamit namin kapag sa ganitong pagkakataon. Dinala namin sa Provincial Hospital si Ate Tarsila at hindi namin iniwan hanggang hindi pa naisa sa ayos ang anak niya. Nabigyan ng injection ang sanggol at si Ate Tarsila. Umirma siya ng waiver dahil ayaw niyang makonfine silang mag-ina. Inaalala niya ang asawa at kapatid kung ano na ang nangyari. Na-discharge naman silang mag-ina. Dahil ayaw ni Ate Tarsila na magtagal sila sa ospital. Wala daw kasi siyang pambayad sa ospital kahit sinabi ko na sa kanyang libre ang pagpapagamot doon. Nagreseta na lang ang doktor pero wala siyang pambili ng gamot para sa kanilang mag-ina kaya naghati na kami ni Victor sa halaga ng gamot nila. Hindi ko alam kung paano ko kayo masusukli ang dalawa sa lahat ng kabutihan niyo sa aming mag-ina. Ako nga pala si Tarsila Banot. Pasensya na kayo sa abalang na idulot namin sa inyo, ha? Ako po si Leonard Marasigan.
Wala kang dapat ipagpasensya, Ate Tarsila. Ginawa lang namin ang dapat sa kagaya mo nangangailangan ng tulong. Mga sundalo kami, kaya hindi na bago sa amin ang tumulong sa kapwa. Ako naman po si Victor Pomaras. Tama po ang sinabi ng kaibigan ko. Normal na po sa amin ang tumulong. Wala kayong pang-abalang nagawa sa amin. Ang mahalaga, ligtas kayo mag-ina. Malungkot lang na hindi nakita ng asawa ko ang aming panganay. Paano kayang bangkay ng asawa ko na nilaban ng mga aswang sa daan? Baka ba't ang kapatid kong lalaki hindi nakaligtas sa kanila? Pinatakas nila ako. Silang pilit pumigil sa mga aswang. Makita pa kaya namin ang katawan nila. Gusto ko silang bigyan ng disenteng burol at libing kahit mahirap lang kami. Maaari pong nandun pa ang bangkay nila kung wala pang nakakakitang iba. Hindi naman po tatangay ng mga aswang ang katawan nila. Maaring atay o puso nila ang kinuha ng mga yon. Iyahatid na po namin kayo ni baby para makatiyak po kaming makakauwi kayo ng ligtas. Ate, saan po ba kayo uuwi? Taga San Andres ako. Nakakahiya naman sa inyong dalawa. Abuso na siguro kung magpapatid pa ako sa inyo. Nako, sakto po ate. Doon din po sana ang punta namin. Sa Lambuyok, San Andres? Talaga? Sigurado ba kayo? May kakilala ba kayo doon? Opo. Pakiguide lang po kami sa daan. Unang beses pa lang po kaming pupunta doon. Masusulit ang kotse mo dito, buddy. Sige, sasabihin ko kung saan kadili ko. Sino bang pupuntahan niyo sa Lambuyok? Si paring Virgilio Meros po. Tama naman pala ang daan na tinutumbok namin kanina. Akala ko lang, naliligaw na kami. Hindi pala namin agad makikita ang arko ng San Andres dahil mayroon na itong mga baging na nakakapit. Nadaanan naming muli ang lugar kung saan namin nakasalubong kanina si Ate Tarsila. Nagminor ako ng bahagya para makita kung nandoon pa ang mga katawan ng aswang. Pero wala na ang mga ito. Nang pumasok na ang sasakyan ko sa sangang daan na sinabi ni Virgilio, pinahinto ito ni Ate Tarsila. Wala na doon ang tricycle nilang ginamit kaninang umaga. Wala na din doon ang katawan ng kanyang asawa. Hindi napigilan ni ate ang mapahagulgol ng iyak hanggang sa makapasok na kami sa kanilang baryo. Maraming bahayan sa bukana pa lang ng baryo nila. Pinahinto niya ako sa tapat ng bahay na maliit pero konkreto. Maliwanag ang kanilang bahay at mayroon ng mga kababaryo nila ang naroroon. Nakaburol na ang kanyang asawa at kapatid. Nang bumaba kami, sinalubong kami ng mga kamag-anak ni Ate Tarsila. Ate, salamat at ligtas ka. Akin na munang bata. Ito na bang pamangkin ko? Warren, hindi mo na nakita ang anak natin. Palalagayin ko siyang mabuting tao na kagaya mo. Huwag kang mag-alala. Igaganti kita sa kanila. Kahit ang mga pumaslang sa'yo ay napaslang na din ni Leonard at Victor. Ate, tama na ate. Baka mabinat ka pa. Robert, pasensya ka na. Pati ikaw nadamay pa. Ang dami mo pang pangarap. Ayop sila. Ayop. Oy, pinimutay yung ali, oh. Ate! Ate! Tulungan niyo siya! Ate Tarsila, iga natin. Humaypay po. Huwag po natin palibutan, kailangan po niya ng hangin. Baka po may puno kayo dito ng guyabano. Kumuha po kayo ng talbos. Bilis! Meron! Pakihawa ka ng bata. Kukuha lang ako sa likod bahay. Ate Tarsila, paabot po kahit anong pwedeng pamaypay. Naloko na. Nagugutom na yata ang baby body. Ikaw muna magpadede, buddy. Ha? Saan ako kukuha ng gatas? Saka, hindi naman ako nanganak. May binili tayong gatas na nakalata kanina, buddy. Pati yung feeding bottle mayroon din. Okay. Makikisuyo nga po. Pakihawakan muna si baby. Ako na. Heto ang talbos ng dahon ng guyabano. Salamat. Kukunin ko lang po sa kotse ang gatas at dede ng baby.
Mabuti na lang sanay kami sa mga herbal remedy. Inilagay ko sa panyo ang talbos sa kako dinurog. Yun ang itinutok ko sa ilong ni Ate Tarsila. Hindi naman nagtagal, bumalik ang malay niya. Patuloy po ang pagdami ng taong nakikiramay hanggang dumating na din ang kapitan ng barangay na amain ni Ate Tarsila. Ano ba yan? Kawawa naman. Salamat sa Panginoon at maayos ka naman, Tarsila. Mabuti at nakatakas ka sa mga halimaw na yan. Sa tulong po nila, Chong. Ay mabuti naman at may gininto ang puso ang mga ginoong ere. Salamat uli sa inyo. Buo na ako ng utang na loob sa inyong dalawa. Opo, si Leonard at Victor. Silang tumulong sa akin sa mga pesting aswang na yon. Sila din ang nagdala sa akin sa ospital. Pero sa kotse pa lang nila napaanak na ako. Pasensya na kayo ha. Pati kotse niyo tuloy may dugo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat sa pagtulong niya sa ate ko. Wala kasi nakaalam agad na nangyari sa kanila kaninang umaga. Mabuti dumaan si Natutoy kanina papuntang bayan. Nadaanan nila si Kuya Warren na bangkay na. Si Robert naman medyo malayo nakuha ang katawan. Malayo daw yung katawan. Leonard, Victor, kumain muna tayo. May makakain ba kami, Venus? Meron naman ate. Sandali lang at maghahain ako. Wag na Ate Tarsila. Kape na lang. Oo nga ate. Huwag na kayong mag-abala pa. Marami kayong panauhin na aasikasuhin. Huwag niyo namang tanggihan ang pagkain namin. Mas lalo akong nahihiya kapag ganyan kayo. Sige ate. Huwag ka nang umiyak. Sa pananamit nyo ay hindi kayo taga rito, ano? Leonard? Victor? Hindi nga po, Chong. Sa lambuyok ang sadya nila. Ano? Sa lambuyok ba ka mo? Abay sigurado ba kayong doon ang sadya ninyo? Siya si Kapitan Quintin Santiago, retiradong principal ng DepEd. Ang sabi ni Ate Tarsila, 65 na ang edad niya, pero magilas pa si Kapitan. Nang makarating daw sa kanyang balita, mabilis siyang nagpunta sa pinangyarihan ng paglusob ng aswang, pero wala na si Ate Tarsila. Hinabol nila sa daan pero hindi na nila inabutan kaya akala nila ay nasawi na din ito. Ngunit walang bangkay sa kalsada kaya naisip nilang nakatakas siya. Masaya siyang makita ang pamangkin na nakaraos na sa panganganak. Dahil mga sundalo, sanay kaming kumain ng nakakamay lang. Hindi rin naman kasi naglagay ng kutsara at tinidor. Kanin at ulam lang ang may sandok na nakalagay. Kain lang kayo. Pagpasensyahan niyo ng ulam ha. Okay lang yun. Sakto nga itong gulay na pakbet. Masarap. Madali lang punta ng lambuyok. Itong kalsadang ito ay diretso lang, hanggang dulo yan. Hanggang doon sa San Andres. Bago tumawid ng ilog, ang mismong lambuyok. Malayo pala. Tawagan mo kay si paring Berillo. Hintayin ka mo tayo sa tulay na sinasabi ni Kapitan. Malayo pa kung sa malayo. Ang dulong baryo ng San Andres, ang lambuyok. Pero madalang mga dumadayo dun ah. Kilala niyo bang talaga ang nag-imbita sa inyo ron? Opo, kasama po namin yun. Nagbakasyon lang po pero hindi na bumalik sa serbisyo. Nakapag-asawa po siya ng taga dito sa San Andres. Doon nga po sa Lambuyok. Eh, alam ba ninyo kung saan ang bahay ng kaibigan niyo doon? Hindi nga po, Kapitan. Address lang po ang binigay sa amin eh. Ito nga pa ang unang beses na nakarating kami dito sa bayan nyo. Kailan niyo naman bala pumunta doon? Ngayon po sana, para makapagpahinga kami doon bago ang binyagan bukas ng tanghali. Hindi ko kayo mapapayagang umalis ngayon papuntang Lambuyok. Bakit naman ate? Pinagmamalasakitan ko kayo, Leonard. Victor, ayoko mapahamak kayo papunta doon. Bukas ng umaga sasamahan namin kayo papuntang Lambuyok. Hindi na rin kami nagpumilit na umalis ng gabing yon. Dahil sa nangyari sa asawa at kapatid ni Ate Tarsila, alam naming delikado ang lugar na ito. Doon na kami sa kanila nagpalipas ng gabi. Sa kotse na lang kami natulog.
Bandang alas 4 ng madaling araw, wala nang ibang taong nandoon maliban sa pamilya ni Ate Tarsila. Pumasok ako sa bakuran dahil sina Ate Tarsila at Venus na lang ang nandoon at 4 na lalaking naglalaro ng baraha. Leonard, gising ka na pala. Magkapi ka. Oo. Sige. Morning, Ate Tarsila. Si Victor, natutulog pa? Oo, nagiilig pa eh. Leonard, gising ka na din pala. Opo, Kapitan. Leonard, kuha ka na. Ikaw ate. Chong, kuha na po at bibigyan ko na ng kape ang mga nagsusugal. Salamat, Venus. Kahapon po ng umaga ay 4 na aswang ang umatake sa kanila. Ibig sabihin po ay marami ang mga aswang dito. Ang totoo niyan, marami pa. 20 taon na nakalilipas nang malipol ng mga sundalong manunugis sa tulong na rin ng mga taga rito sa amin, ang mga aswang na yan. Pero ngayon niya, nampibiktima na naman sila. Kung ganoon po ay hindi na pasangangkan ng mga aswang. Kaya sila dumami pa. Sa loob po ng 20 taon, kaya po nilang dublin ang bilang nila sa pamamagitan ng pangahawa dahil sa mga ipinakakain nilang may laway o kaya sariwang dugo na ipinapainom nila sa mga gusto nilang maging tagasunod. Ang unang angka ng mga aswang dito ay asbo. Ayon sa mga matatanda, merong mag-asawang galing sa Bicol na nambasukan dyan sa dating asyenda ng mga Santa Romana. Sila ang unang nahuli na aswang dito. Kaya nilang magbagong anyo na gaya ng malaking aso. Pero napas lang ng mga tauhan ng asyenda ang mga asawang yon. Kaya lang, nakatakas ang 2 anak nila, isang babae at isang lalaki, na maaring sa kanila nagmula uli ang mga aswang dito. May ugat pala ang mga aswang dito sa kanila. Kaya lang ang mga taga rito talaga ay hindi nila kilala ang mga sinasabing anak ng mag-asawang aswang na napaslang ng mga manggagawa sa hasyenda. Malamang na ang mga nabibiktima nila ay pamilya ng mga taong nanakit sa kanilang magulang noon. Paghihiganti ang kanilang pakay. Papaliwanag na nang magising si Victor at inabutan niya ang pinag-uusapan namin. Nag-uwian na rin ang mga nagsusugal, kaya kami na lamang ang naiwan. May kamag-anak po ba kayo nagtatrabaho sa sinasabi niyong asyenda? Nakasama sa mga pumaslang sa mag-asawang aswang? Meron. Ang ama ko at ang kapatid kong ama naman ni Tarsila at Venus. Pati na rin ang tatang at lolo ni Warren ay dating trabador doon. Yun po kaya mga naunang biktima ay may kapamilya ding trabador sa asyenda noon? Malamang na meron. Kasi nung araw, ang 3 magkakasunod na barangay dito ay sakop ng dating asyenda. Kaya karamihan ng mga trabador nila ay taga rito lang. Bakit mo na itanong yan? Kung ganoon po ay malamang napaghihiganti ang nagaganap ngayon sa mga pagpaslang nila. Uubusin po nila ang lahi ng mga sangkot doon sa pagpaslang sa mag-asawa. Hanggang sa 10 saling lahi ng mga pamilyang sangkot. At tiyak na hahabulin nila. Kung ganun man ang pakay nila, hindi dapat. Wala kaming alam sa mga nangyari noon. Hindi kami dapat kasali sa paghihiganti nila. Dapat hindi. Pero iba ang mga aswang kapag sumumpa ng paghihiganti. May nangyari na po kasing ganito noon sa destino namin. Kaya alam namin ganito ang mangyayari. Kaya ingat po ang lahat nang may kaugnayan sa mga taong naging sanhi ng pagkamatay ng mag-asawa noon. Ate Tarsila, kailan po ba ang libing ng asawa at kapatid nyo? Sa 3 araw ay ipapalibing ko na din. Bakit? Babalik po kami dito, kahit bukas ng umaga. Pupunta muna kami ng Lambuyok. Pagkatapos ng binyag, ay babalik din kami. Nagkatinginan sina Ate Tarsila, Venus at Kapitan Quintin. May ibig sabihin ang mga tinginang yun. Hindi agad sila nagsalita hanggang basagin ni Ate Tarsila ang katahimikan. Gusto niyang samahan kami doon pero hindi kami pumayag dahil sa nakaburol pa ang kanyang asawa at kapatid. Si Venus na ang nagpresentang sasama sa amin papuntang Lambuyok. Si Kapitan din sana ay gustong samahan kami pero wala nang makakasama si Ate Tarsila dito. Pagkatapos namin mag-almusal, gumayak na din si Venus.
napansin kong mayroon siyang ikinabit na hunting knife sa hita habang naka-cycling shorts. Saka siya nagsuot ng palda para matakpan yun. Bago kami umalis na tatlo, naghabilin sa kapitan na ingatan namin si Venus. Bakit ka nga pala may dalang hunting knife, Venus? Hindi tayo nakakasiguro sa pupuntahan natin. Mainim ang handa na, kaya ko ipagtanggol ang sarili ko kung sakali. Tama ka naman doon. Napunta ka na ba sa Lambuyok, Venus? Hindi pa. Alam ko lang ang daan papunta doon. Paglagpas pala sa baryo nyo, wala nang mga bahay na makikita dito sa kalsada, no? Mahabang bakante na sakahin ang dinadaanan natin. Baka doon sa kakawyan na yon, may mga bahay. Walang naninirahan sa lugar na to. Matagal ng panahon na umalis sa mga taga rito. Lumipat sila sa gawing bayan. Nakarating na kami sa sinasabi ni Virgilio na sangandaan. Nakita ko na ang arko ng kanilang baryo. Dumiretso ako habang pumapasok kami sa baryo at napansin kong tahimik ang lugar na ito. Dahil lahat kami hindi alam ang bahay ni Virgilio, naghanap kami ng taong mapagtatanungan. Kakaibang lugar na ito, buddy. Wala ba lang taong nasa labas ng bahay? O kaya mga batang naglalaro sa kalsada? Pansin ko nga din. Pumunta kaya tayo sa barangay hall at nang makapagtanong tayo doon. Mabuti pa nga. Venus, okay ka lang dyan? Okay lang naman kahit kinakabahan. Ngayon lang ako nakarating dito. Kapag dito kasi ang biyahe, hindi ako nag-aatid. Bakit? Ano bang minamaneho mo? Jeep? Hindi, tricycle lang. Kapag walang pasok sa munisipyo, may extra akong mamasada ng tricycle. Yung kay Kuya Warren, kapag namamahinga siya, ako naman ang namamasada. Wow, siga ka pala, ha? Bakit ayaw mo nang magati doon? Masyadong malayo eh. Isa pa, hindi ko kilala mga taga rito. Buddy, ayun oh. May mga taong nagkakagulo doon sa arko ng tulay. Ano yung nakabitin na yun sa arko? Tao yata, ah. Tao nga, pero bakit kalahating katawan lang? Huminto kami sa tapat ng arko na maraming mga taong nag-uusyoso. Lalaking putol ang katawan ang nakabitin doon. Umagaw sa atensyon nila ang paghinto namin. Bumaba kami hindi lang para magtanong kung may nakakakilala kay Virgilio, kundi mag-usyoso na din sa marahas na inabot ng lalaking ito. Mga lalaki lang ang mga nandito. Hala, ano yung tao? May nakabitin. Bakit ang bitin? Magandang umaga po mga sir. May nakakakilala po ba sa inyo kay Virgilio Meros? Yun yatang dayong sundalo dito. Matangkad na kulot ang buhok. Siya na po yun, kuya. Saan po ba ang bahay nila dito? Sa dulo nitong baryo, liliko kayo sa kanan. Merong tulay na kahoy doon, pero nadadaanan naman ng sasakyan. Pagbabayo ng tulay ay bahayan na yun. Doon yung makikita ang hinahanap nyo. Teka ho, ano po ang nangyari dyan at nakabitin sa arko? Saka bakit putol po ang katawan niya? Ay, aswang ang lintik na yan. Aswang na naman? Ano pong nangyari? Pinasok ang bahay ng dating kapitan namin dito. Hindi niya alam na handa ang mga tao sa loob ng bahay. Napagtulungan siyang tagay ng mga bibiktimahin niya. Ang isang ito, dayo lang dito. Dayo lang po? Oo, walang nakakakilala sa kanya dito. Ganun po ba? Sige po, salamat uli. Dayo daw ang aswang na napaslang ng mga residente dito. Kung ganun, nanggaling ito sa ibang baryo o bayan. Nakakaalarma ang probinsyang ito dahil nagkakaroon ng mga pagpaslang sa iba't ibang lugar dito. Sinunod namin ang direksyon na sinabi ni Kapitan Ruben. Pagkabila namin ng tulay na kahoy, nadatnan namin si Virgilio na nakatayo sa harap ng bahay nila. Nagulat kami nang makita naming may saklay siya. Nakakapagtaka lang din kasi ang sabi niya, magnininong kami sa anak niya na bibinyagan ngayong araw pero walang handaan sa kanila. Walang nagluluto ng mga pagkain at walang nakagayak na bibinyagan.
Nahirapan ba kayong hanapin tong lugar ko? Hindi naman. Marami lang nangyari sa daan papunta dito. Anong oras pare ang binyagan? Magandang tanghali po. Halika dito, Venus. Pare, si Venus kasama namin. Siya ang nag-guide sa amin papunta dito. Ay, oo pare. Yung binyagan nakalimutan ko itawag sa inyo na postmon. Pagpasensyahan nyo na. May nangyari kasi kay Mrs. bago pa siya manganak. Kaya nawalang sanggol na ipapanganak niya sana. Ano nangyari sa misis mo, pare? Saka anong nangyari sa'yo at nagkaganyan ka? Bakit ayaw lumapit dito ng mga taong ito at nakasilip lang sila? Parang may mali eh. Galing kaming magsimba sa bayan noong nakarang buwan. Kabuwanan na kasi ni Mrs. Ginabi kami ng uwi. Hindi ako handa kaya wala akong sandata. Inatake kami ng aswang. Napatay niya si Mrs. patang isisilang naming anak. Nalaban ako pero kulang ang lakas ko. Sa pakikipagbunuo sa kanya, nahulog kami sa tulay. At kinabagsakan ko ang malalaking bato. Kaya napilay ako. Condolence, pare. Kaya pala hindi ka na bumalik sa serbisyo. Sino ang kasama mo dito? Mahirap magtay ng kwento, pare. Wala, ako lang. Uli lang cowboy ako dito. Itong mga kapitbahay ko dito ay pamilya ng namatay kong asawa. Mababait naman sila sa akin. Matalas ang pagdinig nila. Naririnig nila ang binubulong mo. Anong plano mo ngayon, pare? Anong gusto mong mangyari, pare? Gusto kong makagante bago ako umalis sa baryong ito. Kuya, mahirap pong gumanti sa mga hindi natin kilalang paghihigantihan. Maliban kung inatake na nila tayo. May punto si Venus, pare. Ang totoo niyan, nakaburol ang bayaw at kapatid niya na pinas lang ng mga aswang kahapon. Babalik kami doon, pare. Sumama ka na sa amin at ihatid ka na namin sa pamilya mo. Matagal ka nilang hinahanap, pare. Ang nanay mo nagpunta sa Campaginaldo para malaman kung nasan ka talaga. Kung halis ako dito, hindi ko mabibigyan ng kataruhan ang pagkamatay ng asawa at anak ko, pare. Ipasa Diyos mo, pare, ang lahat. Huwag mong hayaang balutin ng galit ang puso mo. Mas mabibigatan ka niyan. Maawa ka din sa anak mong alaga ng nanay mo. Naghahanap din yun ng ama. Huwag mong ubusin ang panahon mo dito, pare. Halika na. Pasensya na kayo mga pare. Hindi ko maiiwan ang lugar na to. Sandali lang ha. Oh, pakibigay na lang ito sa nanay ko. Binuksan ko ang nakatuping pinunit na pahina ng lumang kalendaryo. Tama ang kutob ko. Hindi maganda ang kalagayan ni Virgilio dito. Itakas niyo ako dito bago ako maubusan ng lakas. Yan ang isinulat niya. Kaya mabilis kaming umisip ng paraan para hindi mahalata ng mga taong nakasilip lang at hindi lumapit sa amin. Dahil nasa kabila ng tulay na kahoy ang aking sasakyan at nandoon din ang armas namin, nagkunwari kaming aalis na para makuha ko sa sasakyan ko ang mga armas namin. Isa pa naisip ko din ang kaligtasan ni Venus. Sige, pare. Stay frosty. Copy that. Sige po, kuya. Kanina pa ako kinukutuban nung papunta pa lang tayo sa bahay ni kuya. Matatalim tumingin yung mga tao dito sa kubkuban nila. Bihag siya ng mga aswang. Venus, pakibuksan ang sandalan. Wow! Ang daming sandata nito ah. Pakiabot ang 2 mahabang baril. Saka yung hunting knife. Buddy, ano pa ang gagamitin natin? Extra magazines. Pakiabot, Venus. Salamat. Saka yung 2 hatchet na yan. 2 hatchet pa, Venus. Alin dyan kaya mong gamitin, Venus? Kunin mo. Parang magandang gamitin tong latig kung may sima sa dulo. Sanay naman akong gumamit ng buntot pagi eh. Kaya kong gamitin to. Kaya pala namumutla si Kuya Virgilio. Napansin ko sa braso niyang may mga parang kagat siya eh. Siguro sinisip-sip ang dugo niya doon. Anong gagawin natin? Buddy,
Itututo ko ang kotse sa kabila para mabilis nating makuha si Paring Virilio. Lahat ng mga haharang paputokan natin. Alam nating hindi sila basta-basta tinatabla ng bala. Kaya ang target nating patamaan ay ang kanilang ulo. Sa mata, ito ang malambot na bahagi ng katawan ng mga aswang. Okay. Ako ang papasan kay paring Berilio para mabilis na maisakay dito sa kotse. Alalay ka lang, Venus. Huwag kang susugod. Hayaan mo sugurin kanila para may pwersa kang saksakin sila sa mata o kaya ay sa bibig mismo. Garrett, Pagkatapos naming maghanda, pinaandar ko ang kotse at nagmaniobra akong paatras sa daan na nakatutok ang likuran ng sasakyan sa bahay ni Paring Virgilio. Nakita ko sa side mirror na naglabasan ng mga taong nakapaligid sa tirahan ni Paring Virgilio. Lumabas kami ng sasakyan na armado. Dumiretso kami sa harap ng tinitirhan ni Pare. Napasigaw sa pagkabigla si Venus nang makita niyang napapaligiran kami ng mga aswang na ulong aso na mayroong mahahabang ngipin at katawang mga payat. Mayroon silang dilang magkahiwalay ang dulo at may mga buntot. Mahahaba ang kanilang mga kuko na matatalas, pero hindi kami nagpasindak sa mga ito. Mga hunggang kayo! Huwag kayong lalapit! Magugulatin ako, baka makalabi ko ang gatilyo nito! Mga lintik kayo. Bakit kayo dumadami ng ganyan dito? Mga pare ko ngayon na! Sinabi mo eh! Buddy! Haya na sila! Bubulagin ko kayong mga ungas kayo! Nguyain niyo yung mga bala ko! huwag kang lalapit! Masama ako magulat! Pangit ka! Buddy! Si Paring Virgilio! Okay, cover me. Kapit ka lang, pare. Akin ang baril mo, pare! Napatumba natin sila! Tayo! Bilis! Sige! Bilis! Sakay na! Nakalayo na kami sa lugar na yun. May mga taong nasa kalsada na nakakita sa amin at pinapaharurot ko ang kotse. Alam kong narinig nila ang putukan ng baril pero walang lumapit para tumulong, bagkus ay masama ang mga tingin nila sa amin. Nang makalagpas kami sa arko ng lambuyok, napansin namin sa side mirror na mayroong mga humahabol sa amin. Naisip kong ihinto ang sasakyan at harapin ang mga humahabol bago pa kami pumasok sa susunod na baryo. Huwag kayong bababa, Venus. Pare, kami na ni Buddy ang bahala. Pare, hawakan mo ang baril ko. Ikaw na ang bahala dyan. Dito lang kayo. Tayo na, buddy. Ibigay natin ang hinahanap nila. Saktong bagong hasa pa naman ang mga hatchet natin. Salubugin na natin sila, Buddy! Ayan na sila, buddy. Bibiyakin ko mga bungo nyo, mga ungas! Mga sanot kayo! Uubusin namin kayo, mga was kayo! Sige, lapit sa iyong kamatayan! Matapang lang kayo sa mga walang laban sa inyo, ha? Sige, puputulin ka ang ulo mo, ungas! Tayo na, Buddy! Mangisay kayong lahat, mga engot kayo! Tayo na! Habang kumakalat ang dilim sa paligid, pakiramdam ko'y papalapit kami sa panganib. Lalo na ngayon na nabulabog ang isang pulutong ng mga aswang. Tinitingnan ko sa rearview mirror si Paring Virgilio. Nakasandal siyang tumutulo ang luha, nakatingin sa dinadaanan namin, habang si Venus naman ay tinatapik ang balikat niya. Nang makarating kami kina Ate Tarsila, kakaunti pa lang ang mga taong nakikiramay na naroroon. Pinagtitinginan nila kami nang lumabas ng sasakyan papasok. Maraming tilamsik ng dugo ang mga damit namin kaya malamang nagtataka ang mga naroroon. Sinalubong kami ni Ate Tarsila at Kapitan Quintin. Doon na kami tumuloy sa bahay ni Kapitan na katabi lang ng bahay ni Ate Tarsila sa pag-aanyaya ni Kapitan. May baon ba kayong mga damit, Leonard, Victor? Mayroon po, Kapitan. Pwede po ba makigamit ang banyo nyo? Maliligo lang po kami nang mawala ang malansang dugo ng mga aswang na yun. Oo nga po, Kapitan. Siya nga po pala. Si Paring Virgilio Meros po. Siya po ang sinadya namin sa lambuyok. Pasensya na po sa pangabala namin, Kapitan. Bukas ang bahay ko para sa lahat. Para namumukhang kita. Nagkita na ba tayo? Opo, sa munisipyo po.
Tama. Ikaw ang ikinasal sa Tagalambuyok, hindi ba? Ako nga po yun. Sandali. Bago tayo magkakwentuhan ng mahaba ay magpapakuha muna ako ng pagkain nang makakain kayo. Maliligo po muna kami, Kapitan. Sige. Bahala na kayo dyan, ha? Lalabas muna ako at makakuha ng pagkain. Nakikita ko ang pagkabahala kay paring Virgilio. Nakakaramdam din ako ng awa sa kanyang kalagayan, Sir Jupiter. Pero hindi pa namin alam ang tunay na kwento sa mga pangyayari sa kanya. Kung bakit hindi na siya nakabalik pa sa serbisyo dahil bakasyon lang naman ang ibinigay sa kanya. May mga damit kami ni Victor sa kotse na extra bukod sa talagang baon namin. Nang makatapos si Victor sa banyo, pinasunod ko na rin si Virgilio. Habang hinihintay namin siyang matapos, inayos namin ang mga damit na ibibigay sa kanya. Nagulat kami ni Buddy nang lumabas si Virgilio ng banyo at nakita namin ang katawan niya na maraming bakat ng mga hiwa at ang ilan ay sariwa pa ang mga sugat. Nagmadali akong lapitan siya para makapagbihis na. Mabilis din naman akong naligo at nang lumabas ako'y pinapainom siya ng gamot ni Buddy. Hindi nagtagal bumalik si Kapitan Quintin kasama si Ate Tarsila na may dalang pagkain. Nang matapos kaming kumain, nagtanong ako kay paring Virgilio. Kumusta ang pakiramdam mo, pare? Ngayon okay na. Nabawasan na ang kirot ng mga sugat ko sa katawan. Mabuti na lang. May mga gamot kayong baon. Pare, ano bang totoong nangyari sa'yo? Ay, ang totoo, nakasala ko kay Monica. Nang tumawag ako sa inyo noon na kukunin ko kayong ninong, hindi totoo yun. Gusto ko talagang puntahan niyo ako dito para itakas sa buhay na binagsakan ko. Anong ibig sabihin mo, pare? Hindi ko alam na aswang ang pamilya ni Monica. Halos araw-araw, karne ang kinakain nila. Nagtataka ako kung saan sila kumukuha ng pabili ng karne. Sa hirap ng buhay ngayon. 2 kapatid ni Monica ay namamasada ng tricycle. Pero madalas mayuwing atay at buso daw ng baka o di kaya sa baboy daw. Si Monica naman at ang kanyang ina ay nagdala ko ng karne dito at sa katabing bayan. Panginoon ko, karne ng taong inilalako nila? Malamang marami na silang napas lang na tao mula sa iba't ibang baryo ng probinsyang ito. Paano ka napilay? Mabuti at hindi ka nila kinatay, pare. Nang gabi, nahuli ko si Monica at ang kalaguyo niya sa mismong bahay ng kanyang ina. Nasaktan ko siya. Sumama siya sa lalaki niya at iniwan ako sa kanyang pamilya. Sa tuwing magugutom sila, iniinom nila ang dugo ko. Bili ni Monica sa kanila na huwag akong papatayin at parusahan habang may buhay. Napakawalang hiya ng napangasawa mo, pare. Paano mo nakilala si Monica? Natatandaan nyo nung nagkaroon ng malawakang manhunt dito sa probinsya dahil sa mga rebelde? Nakilala ko siya sa palengke. Namimili kami noon ng mga supplies. Na-hypnotize mo yata ako at mabilis na nahaling sa kanya. Kaya nung nagbakasyon ako, ay dito ko sa kanila nagpunta. Hindi na ako nakaalis pa. Mabuti nga, nakita ko pa ang cellphone kong nakatago sa bag ko. Kaya nakasingit na at natawagan ko pa kayo. Nabahala naman si Kapitan Quintin sa pahayag ni paring Virgilio. Naisip niyang hahanapin siya ng mga natirang kasamahan ng pamilya ni Monica. Kaya humingi siya ng tulong sa amin na makabuo sila ng mga kababaryo nila ng magiging bantay sa buong baryo para maprotektahan ang mga kababaryo nila. Marami ng tao sa labas na nakikipaglamay nang lumabas kami. Tumulong na rin kami ni paring Victor na mag-serve ng sopas na pamerienda sa mga taong nakikiramay doon. Asa yung kape dito? Sopas po muna kayo. Andyan po yung kape. Salamat po. Doon sa labas, nabigyan na ba lahat? Yung mga nasa tarangkahan, hindi pa. Okay, ako na magdadala doon. Salamat. Si Victor busy sa mga nagsusugal sa tagliran eh. Nabigyan na ba lahat, buddy? Oo, doon muna tayo sa loob.
Kayo naman ang magmerienda. Kanina pa kayo napapagod. Siya nga naman. Maupo kayo din at nang makapagpahinga kayo. Kapitan, si parang Berillo po. Pinabalik ko na sa bahay. Nang makapagpahinga naman siya. Isa pa, mas mabuting hindi muna siya ma-expose dito. Baka may makarating na taga doon sa kanila dito. Maraming mapapahamak. Sa mga oras na ito, malamang na pinaghahanap na kayo ng mga taga-Lambuyok. Yan nga din po ang iniisip ko kanina pa. Kayang kopyahin ng aswang ang mukha ng kahit sino. Kaya dubling ingat tayo. Anak ng tinapa. Umaalulong ang aso. Hindi magandang sinyalis to, buddy. Isa-isang nagpapaalam ang mga nakikipaglamay. Halatang natatakot sila sa alulong na yun. Sabagay, mas mabuti nga ang ganito kaysa mayroon pang mapahamak. Maging handa lang tayo. Buddy, kunin muna natin ang mga armas sa kotse. Oo nga, tayo na. Kami na lang ang naiwang nakaupo sa loob ng bahay sa harap ng 2 ataol. Bukas na ng umaga ang libing nila. Hindi mapakali si Ate Tarsila. Nakikita ko sa mukha niya ang lungkot sa pagkawala ng 2 mahal sa buhay. Kinuha niyang kahon ng sapatos na lagayan ng mga abuloy ng mga dumadalaw at nakikiramay. Pumunta sila ni Venus sa mesang kainan sa kusina at binilang ang laman ng kahon. Naririnig ko ang mga impit na hikbi ni na Venus at Ate Tarsila kaya lumapit kami ni Victor sa kanila. Ate, magkano pa ang kulang sa pambayad sa serbisyo nila? Wala na, Leonard. Okay na. Ate, hindi kayang itago ng mga iyak mo ang problema. Handa kaming tumulong. Tama si buddy, Ate Tarsila. Magkano po ang kulang at nang mapunan natin bago ang libing bukas? Okay na. Huwag na kayong mag-alala. Ang totoo, malaki pang kulang sa pambayad sa serbisyo nila. Itong ataol nilang pinakamurang kinuha ko. 14,000 tong serbisyo nila pero 5,000 lang ang nalikom ng ambagan eh. Ate, eto pa, idagdag nyo. Heto din po, idagdag nyo dyan sa naging ambagan. Sobra na ito sa pangangailangan namin. Sobrang utang na loob na rin ito. Tsaka hindi namin kayang bayaran ng kabutihan nyo. Yung sobra, gamitin yung panimula pagkatapos ng libing. Hindi kami naghihintay ng bayad. Alam namin ang kalagayan nyo. Kaya wag masyadong mag-isip ng utang na loob. Masarap ang tumulong sa mga taong may mabuting puso. Okay lang ang lahat, ate. Malay mo, sa susunod na araw, kami naman ang mangailangan na matutuluyan. Kukup-kupin mo din ba kami? Sala kami dyan. Hindi ito ang unang beses na nangyari sa amin ni Paring Victor ang pagiging Samaritano. Kaya kapag magkasama kami ay nilalamanan talaga namin ang aming bulsa para sa mga ganitong pagkakataon. Madaling araw na, nagluluto na si Venus ng almusal. Dahil papasikat naman ang araw, naidlip kami ni Paring Victor ng nakaupo. Nagising lang kami dahil sa mga tilaok ng manok na alaga ni Kapitan Quintin. Magkape na tayo. Virgilio, halika dito, magkape na tayo. Kumusta ka na? Oh, nakakalakad ka na nang walang saklay? Magandang umaga. Oo, ako nga eh. Nagulat din ako. Salamat ate. Pare, upo ka dito. Mainam at nakapagpahinga ka na ng maayos kagabi. Pare, nawala na ang pamumutla mo ah. Bumalik na din ang dating sigla ng mukha mo. Wala na ba ang sakit ng binti at hita mo? Oo, salamat sa gamot na pinainom mo sa akin kagabi. Ano nga pala yung ininom ko at nakatulog ako ng mahimbing? Paggising ko, magaan ang pakiramdam ko at laking gulat ko nang makalakad ako nang walang saklay. Vitamins at saka holy water. Pasensya ka na pare kung pinainom ka namin ng holy water. Para kung anumang impeksyon ang nakuha mo sa kanila, ay mapagaling ka kaagad. Salamat. Kaya pala pakiramdam ko'y naligo ako uli. Nang magising ako'y basa ng pawis ang buong katawan ko. Naisuka na ng katawan ko kung anumang mikrobyo ang pumasok sa katawan ko. Mabuti naman at meron kayong dalang holy water na dalawa.
Oo, Kap. Lagi pong armado ang sasakyan ko kapag bumiyahe kami. Lalo sa mga lugar na hindi namin kabisado. Kaya nagdadala din po kami ng proteksyon sakaling makagat kami o masugatan ng kalaban. Ate, anong oras ang libing nila? 9:00 ng umaga. Malapit lang naman ang sementeryo dito. Nasa kabilang baryo lang. Mga kalahating oras na lalakarin. Mag-almusal na tayo na maaga tayong makagayak. Oo nga naman. Sige, maghain ka na, Venus, at kumain na tayo. Nang may lakas naman tayo mamaya sa libing. Matapos ang almusal, hilamos lang ang nagawa namin dahil puyat kami. Bandang 8:00, nagdadatingan na ang mga kababaryo nilang makikipaglibing. Isang babae ang bumaba sa tricycle na umiiyak papasok sa loob ng bahay. Si Nana Simang, ang ina ni Warren na nanggaling pa sa Zambales. Pinabuksan niya ang ataul ni Warren at Robert. Idinampi niya ang panyong puti sa mga sugat ng bangkay. Binubulungan niya ang panyo. Nag-oorasyon yata siya. Nagkatinginan kaming lahat sa ginawa ng matandang nasa 60 na po ang edad. Warren, nandito na si Inang. Ito ng huling araw na makikita ka namin. Huwag kang mag-alala. Palalakihin kong mabuti ang anak natin. Mahal na mahal kita. Ang tagal nating hindi nagkita, anak. Malungkot na pagkikita ito, Warren. Wala na nga ang ama mo, pati ikaw. Iniwan mo na din ako. Kaya pala madalas kitang makita sa panaginip ko. Iniiwan mo na rin pala ako. Warren, anak ko. Napakasakit naman ng ganito, Warren. Ang ina pang maglilibing sa anak. Oh, naku po. Venus, talbos ng Guyabano, madali! Sandali lang. Dali natin sa papagpare. Tarsila, nandyan ang karo. 9:00 ng umaga, nag-isakay sa karo ang dalawang ataul. Sa kotse ko nakasakay si Ate Tarsila at ang anak niya pati ang nanay ni Warren na minamaneho ni Virgilio ngayon. Nakasakay naman si Kapitan Quintin sa tricycle ni Warren na minamaneho ni Venus. Nakasunod kami ni Paring Victor sa likod ng huling karo. Marami din ang mga naglalakad na nasa likuran namin. Lumiliko na ang karo sa entrada ng sementeryo nang mapansin ng mga taong nakikipaglibing ang pagkulimlim ng langit na parang uulan. Pero nang tumingala ako'y mga uwak ang nagliliparan. Humuhuni ang mga ito. Hindi maganda ito, pare. Nagbabadya ito ng panganib. Oo nga, maganda tayo pare. Lumagpas lang silang lahat. Pare, tignan mo. Hinahabol ang mga tagak ng mga uwak. Dito na siguro ang nicho nila. Tulungan nating ibaba ang mga taol. Ipapasok pa yata sa pabilyon nitong sementeryo. Kawawa naman talaga pag kita. Wow, ayak na. Dalawa yung napati. Iakbang niyo ang mga bata sa taul nilang dalawa. Robert, bibigyan namin ng katarungan ng pagkamatay mo. Magkikita na kayo ni nanay at tatay sa paroroonan mo. Pagbabayaran nilang ginawa nila sa inyo. Huwag kang mag-alala, anak. Babalikan ko ang matagal ko ng tinalikuran. Ibibigay ko sa kanila ang ganting hindi nila aakalain. Nagbabanta ang biyanan ni Tarsila. Sa palagay ko mayroon siyang kakayang lumaban sa mga aswang. Yun din ang pakiramdam ko, pare. Ano ang tinatago ni Nana Simang? Sa bagay, ano man yon, mainam at may makakasama tayong haharap sa mga salot. Nang maipasok na sa nicho ang dalawa, nag-aalisan na rin ang mga nakipaglibing. Hinintay naming maisara ang nicho ng isang langkay na mga uwak ang dumarating at malakas sa mga huni nilang pakiwari ko'y nagtatawag pa ng kasamahan. Nabigla kaming lahat nang bumaba ang mga uwak at nang lumapag ang kanilang mga paa sa lupa, biglang nag-anyong tao. Kakaibang tao, Sir Jupiter. Mga aswang at nakahandang sumugod.
Mabilis kong pinapasok sa kotse si Ate Tarsil at Venus, maging sina Nana Simang at Kapitan ay pinapasok ko sa sasakyan. Handa kaming tatlong sumagupa sa mga halimaw na nasa harapan namin. Gamitin mo parang Virgilio! Makakaganti din ako sa mga kalahi nila. Mag-ubusan tayo ng lahi, mga ungas kayo! Manghihiram kayo ng mukha sa tuko ngayon! Bubutasin kong lalamunan mong kumag ka! Etong sayo, hengot! Mamulot ka ng ulo sa lupa! Mga hayop kayo! Tatakas ka pa yatang ungas ka! Lalasugin ko ang puso mo! Parang namumukhang kita! Ungas ka! Ano ka mo, pare? Nakatakas ang was! Nakatakas ang dalawa! Makakapagsumbong ang mga nakatakas na yon. Nakilala tayo, pare. Baka balikan nila tayo at baka mas marami pa sila. Nakikilala mo ba yun, paring Berilio? Parang nakita ko na siya dun sa lambuyok. Hindi ko lang sigurado kung taga dun nga siya. Tayo ng mga pare! Nang makabalik kami ng bahay, baon pa rin ni Ate Tarsila at Venus ang kaba. Pero hindi si Nana Simang. Tulala si Ate Tarsila, walang kibo at yakap lang ang kanyang anak. Nakikita ko naman sa aura ni Nana Simang ang sobrang galit. Kuyom ang mga palad niyang hawak ang panyong puti na pinampunas niya sa mga sugat ng nailibing na patay. Nakaupo kaming lahat sa malit na salas ng bahay ni Ate Tarsila. Walang umiinik. Nagpapakiramdaman hanggang tumayo si Venus para magluto ng pananghalian namin. Mahirap silang iwan ngayon. May gerang nabuksan dahil sa pagkamatay ni Warren at Robert. Ang pagtakas namin kay paring Virgilio, ang maraming mga aswang na napaslan namin. Pero parang hindi nauubos ang mga aswang dito. Sa bawat pag-atake nila, langkay sila. Tarsila, anak. Umiiyak ang baby mo. Baka nagugutom na, padidiin mo na. Ate Tarsila, umiyak si baby. Baka nagugutom na. Oo nga pala. Papasok muna kami sa kwarto. At padididihin ko muna sa Ljovic. Nagugutom ka na ba, anak? Sorry ha. Doon muna tayo sa loob, baby. Yan ba ang pangalan ng apo ko? Ljovic. Kaganda naman. Opo. Pangalan po yun ng 2 tao nagligtas sa amin. Kawawa naman ang manugang ko. Tumagal sila ng 8 taon bago nagkaanak. Tapos hindi man lang nakita ni Warren ang anak niya. Paano na kaya si Tarsila ngayon? Nandito pa naman kami ni Venus, Balay. Hindi naman namin siya pababayaan. Nag-aalala lang po kami kay Ate Tarsila. Namukhaan daw po ni paring Virgilio ang isa sa mga aswang na nakatakas. Malamang na alam nilang nandito kami. Kaya hindi kami makakaalis hanggang hindi namin nasisigurong ligtas kayo dito. Kailangan nating masiguro na mauubos natin silang lahat para maputol ang panggugulo ng mga aswang dito sa baryo nyo. Naging bihag ka nila, Virgilio. Nakilala mo ba ang pinuno nila? Hindi ko po nakaharap ang pinuno nila. Pero naririnig ko ang usapan nila na mayroon silang tinatawag na Supremo. Ang totoo po niyan, lahat ng mga taga doon ay aswang. Maliit lang ang lambuyok kumpara dito sa baryo nyo. Pero nakakapagtakang marami sila. Hindi ko rin makita na mayroong buntis doon. Pero patuloy ang pagdami nila. Ang mga aswang ay pwedeng magpadami kahit hindi ipinapanganak. Sa pamamagitan ng panghahawa sa mga ipinapakain nilang pagkain na nilawayan ay maaaring maging aswang din. Kung ganon, ikaw, Virgilio. Hindi ka ba kumain ng mga pagkain nila? Hindi po. Dahil malansa ang pagkaing luto nila. Pero nang madiskubre ko ang lihim nila, ay sapilitan nilang ipinapakain sa akin. Ngunit na isusuka ko. Tama po kayo. Maaring makahawa sila sa pamamagitan ng laway. Kaya pala kahit naisuka ko na,
Iba ang pakiramdam ko. Nagiinit ang pakiramdam ko lagi. Mabuti na lang at pinainom niyo ko ng binitadong tubig. Hindi ka nauuhaw sa dugo, Virgilio. Hindi naman po. Ang nararamdaman ko lang ay panghihina sa tuwing sinusugatan nila ako. At sinasahod ang dugo ko at iniinom nila. Kung ganoon ay hindi ka nila nahawaan. Malakas ang pananalig mo sa Diyos. Opo. Dahil sa bawat paggising ko, idinadalangin ko makatakas sa kanila. Salamat sa Panginoon at dinatnan pa akong buhay nila Leonard at Victor. Bago pa nila ako maitakas, meron na nagbuwis ng buhay dahil sa akin. Kumain na muna tayo. Kailangan nating makapagpahinga para makaipon tayo ng lakas. Pagkatapos ng tanghalian, nagpahinga kami. Sarado ang bintana at pinto ng bahay ni Ate Tarsila. Dito kami natulog ni Victor. Sina Venus at Nana Simang naman ay doon sa katabing bahay ni Kapitan nagpahinga. Hindi naman basta-basta mapapasok ang bahay nila Ate Tarsila dahil kahit maliit ito, konkreto naman at may bakal na reha sa mga bintana at pinto. Naghihilik na si paring Victor pero ako'y hindi man lang antukin. Nagtitimpla ako ng kape na parang wala sa loob nang nilapitan ako ni Ate Tarsila. Leonard, pwede bang dalawahin mo ng tinitimpla mong kape? Ha? Ate Tarsila? Sabi ko baka pwedeng dalawang magna ng kape ang timplahin mo. Gusto ko ding magkape. Ah, okay. Tatol na kasi yung nagihilik kanina. Naaamoy ang aroma ng kape, kaya ayan. Parang zombie na lumalakad ng nakapikit. Victor, halika dito. Coffee lover din kaya ako. Kaya kahit nakapikit, lumalapit ang pa ako sa nagtitimpla ng kape. Ikaw talaga, buddy. Ate Tarsila, ang ganda naman ng pangalan ng baby mo. Bagay sa kanya. Ang cute nga niya eh. Oo, pangalan yung dalawa yun, pinagsama ko. Para hindi kayo malilimutan kahit ng anak ko hanggang sa pagtandaan niya. Kayong buhay na bayani ng buhay naming mag-ina. Wala ka bang planong umalis dito, ate? Wala naman kaming ibang lugar na pupuntahan. Tsaka nandito mga napuntar namin ni Warren na sakahin. Itong bahay na maliit na to, pundar ito ng tatang ko. Sa bagay, mahirap iwan ang lugar na minahal mo na. Nandito ang puso mo. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi namin kayo iiwan ni Jovic na nasa panganib pa. Tsaka may i-request sana ako kung hindi masyadong pang-abuso sa inyo. Kahit ano, basta kaya naming... hindi ba, buddy? Siyempre naman. Ano ba yan, ate? Tutal naman hindi natuloy ang pagnininong niya sa anak ni Virgilio. Kayo nang tatayong ninong ni Jovic bago kayo umalis dito. Ay, syempre. Kahit hindi mo i-request yan, magpipresenta kaming ninong ni Jovic. Tama ka dyan, buddy. Umagaw sa aming atensyon ang mga katok na yun sa pinto. Maingat na lumapit sa bintana si Ate Tarsila at hinawi ng bahagya ang kurtina para makita ang taong kumakatok sa pintuan. Malamang nakilala ni Ate Tarsila kaya binuksan niya ang pinto. Isang magandang babae ang nasa labas ng bahay na sa tingin ko'y kaedad ni Venus. Pinapasok siya ni Ate Tarsila. Pasensya ka na ate. Hindi ako umabot sa libing ni Kuya Warren at Robert. Kadarating ko lang galing Maynila. Nabalitaan ko ay aling tutay kaya napunta ako kaagad dito. Condolence ha. Okay lang, salamat. Oo nga pala, si Leonard at si Victor. Sila palang mga savior niya na pinag-uusapan ng mga kababaryo natin. Siya naman si Julieta Vasco, best friend ni Venus. Hi! Juliet na lang para mabangong pakinggan ang pangalan ko. Leonard Marsigan. Leo na lang. Victor Pomaras. Vic na lang, para hindi masyadong formal. Nasa ng goddess of love and beauty? Ate Tarsi? Sinong goddess yun? Si Venus. Nandun kina Chong Quintin, natutulog. Nanganak ka na daw ate. Nasa ng baby mo? Ninang ako niyan ha. Natutulog sa kwarto. Siyempre ninang ka, para partner kayo ni Victor.
Si Leonard naman at si Venus. Sana nandito ka pa kapag pinabinyagan ko na si Ljovic. Nako, kinuha mo talaga ang pangalan ng mga Knight of Shining Armor mo, ha? Siyempre, para alam ng anak ko kung sino ang mahalagang taong nagligtas sa amin. Hindi ko kayang bayaran ang lahat ng tulong na ginawa nila para sa amin. Habang buhay kong tatanawing utang na loob yun. Kasabay ng paglubog ng araw, nagising na si Venus para magluto ng panghapunan. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya si Julieta na nandoon kaya nabigla siya. Hindi niya akalaing darating ang kaibigan. Hindi naman nagtagal, dumating na din sina Kapitan Quintin kasunod si Virgilio. Kakaiba ang reaksyon ni Julieta nang makita niya si paring Virgilio. Para namumukhaan kita, kuya. Nagkita na ba tayo? Oo. Ikaw yung nurse sa Provincial Hospital? Kumusta ng lalaking dinala mo doon? Wala na siya. Namaalam na siya. 6 na buwan ang nakalipas. Sinong lalaki yung pare? Si Julius. Julius sa kapatid mo? Anong nangyari pare? Oo. Naging biktima siya ni Monica. Nakopya niya ang mukha ng nobya ni Julius. Nakipagtalik siya kay Monica habang nasa ilalim siya ng hipnotismo ng asawa ko. Nang bumalik ang malay niya, si Monica ang nasa tabi niya. Nanghingi siya ng paumanhin sa akin dahil hindi niya alam ang nangyari. Naunawaan ko siya. Pinatawad ko siya dahil hindi niya sinadyang nangyari. Pati si Julius na manyak niya? Walang hiya siya. Anong ginawa ni Julius? Nang akitin siyang muli ng asawa ko, ay tumanggi siya. Nagalit si Monica. At pinagtulungan siya ng buong pamilya na sa iri ng dugo niya. Hanggang sa mawalan siya ng lakas at kinain nila ang katawan ng kapatid ko. Wala akong magawa dahil palagi akong nakagapos. Wala akong lakas na lumaban. Napakasama ng asawa mo. Buhay pa siya sinusunog na sa impyernong kaluluwa niya. Napakawalang iya niya, ng pamilya niya. Kawawa naman ang kapatid mo, kuya. Pinapunta ko din siya dito para tulungan ako. Pero siyang napahamak. Alam kong wala pang alam si Natatang at Tinang sa sinapit naming magkapatid dito. Sa dami ng hirap na inabot ni paring Virgilio dito, hindi niya napigilan ang maiyak. Natahimik kaming lahat. Binigyan namin ng sandali si paring Virgilio para ibuhos ang lahat ng galit na nararamdaman niya. Humupa ang bigat ng damdamin niya nang pumasok si Nana Simang. Nagulat siya sa sinabi ni Nana Simang. Huwag mong iyakan ang babaeng nanlilang sa'yo. Hindi mo nakikita ang tunay niyang anyo. Patingin nga ng palad mo, Virgilio. Hindi ko naman po iniiyakan ang mapanglilang na asawa ko, nga na si Mang. Naiiyak po ako sa pagkasawi ng kapatid ko. Para ako nang pumatay sa kanya nang pinapunta ko siya dito. Ang babaeng nanlilang sa'yo ay hindi ang babaeng nakikita ng iyong mata. Nilaloko ka ng iyong paningin. Dinadaya ka ng iyong nakikita. Ang babaeng pinakasalan mo'y hamak ang tanda sa'yo. Tumingin ka sa akin. Ako 60 anyos na pero ang asawa mo'y matanda pa sa akin. Ang iyong asawa ay merong anak sa kanyang kapatid mismo. Oo! Ang ibig niyong sabihin, yung nakikitang mukha niya, ay hindi yun ang totoong niyang anyo. Tsaka, paanong nagkaanak siya sa kapatid niya? Oo. Ang ginagamit niyang mukha at katawan ay sa anak niyang ginahasa ng mga taga rito. Pinatay ng mga taga rito ang anak niya. Kaya niya ginagamit ang mukhang yon para malaman niya kung sino ang pumaslang sa kanyang anak. Paano niyo pong nalaman ang mga bagay na yan? Kung ganun, nagpakasal ako sa babaeng matanda o kasing tanda ng inang ko.
Oo, manghuhula ako, Virgilio. At nakikita ko ang lahat ng yon sa iyong mga mata. Nakarehistro ang mga anyo nila sa iyong balintataw. Yun din ang nakaguhit sa iyong palad. Nana Simang, paano po natin mapuputol ang mga panggugulo ng mga aswang dito? May laway na mga aswang na pumaslang kila Warren at Robert ang panyong ito na hindi nahugasan ng sila'y balsamuhin. May orasyon ito at bukas ng gabi kabilugan ng buwan. Ano po ba ang pwedeng gawin natin? Magbibilad sila sa liwanag ng buwan. Susunugin ko ang panyong ito na may laway ng kalahi nila. Makakaakit sa kanilang pang-amoy at susundan nila ang pinagmumula ng usok. Hanggang makakarating silang lahat dito. Yun ang paghahandaan natin para makaganti sa kanila. Kung magagawa niyo po ang ganun, kailangan nating paghandaan ang susunod na gabi. Kailangan natin ng mga armas na magagamit laban sa kanila. Ako na ang bahala doon. Bukas ko ibibigay sa inyo. Matapos ang hapunan, umuwi na si Julieta. Kinausap kami ni Nana Simang. Sinabi niyang hindi sa tiwala kay Julieta. May nararamdaman siyang ibang aura nito, kaya hinintay niya na makaalis ito para kausapin kami. Wala ka bang napapansing kakaiba sa kaibigan mo, Venus? Ibig kong sabihin ay mga gawin na hindi naman dating ginagawa. Wala naman po. Bakit po, Nana Simang? Oo nga ho, bakit ho Nana Simang? Bakit, nanay? Duda ba kayo kay Julieta? Kung merong kang numero ng cellphone niya ay tawagan mo ngayon. Meron naman po. Sandali, tatawagan ko po. Hello, Mars? Kumusta ng magandang babae ng San Andres, ha? Mars, okay lang. Ikaw, kamusta na? Mars, okay naman. Bakit napatawag ka? May problema ba? Mars, nasan ka? Wala na si Robert tsaka si Kuya Warren. Ha? Nandito sa duty, Mars. Anong ibig mong sabihin na wala na si Robert? Katatawag lang niya sa akin. Mars, kalilibing lang namin sa kanila kanina. Paano kanya matatawagan? Mars, ingat ka dyan ha. Huwag mo akong biruin ng ganyan, Mars. Uuwi ako sa Makalawa. Isa-celebrate namin ang anniversary namin. Malinaw na kinopya si Julieta ng isang aswang para makalapit sa kanila para malaman ang mga plano namin. Pero matalino si Nana Simang na iligaw niya ang impormasyon. Sinabi niya kanina tungkol sa panyo. Noon lang din nila nalaman na si Julieta pala ay nobya ni Robert. Nararamdaman naming may tao sa labas ng bahay. May mga umiikot sa labas. Mga yabag na hindi lamang iisa ang may-ari ng mga paang umiikot sa labas. Inilabas namin ni Paring Victor ang aming armas. Sumenyas naman sa amin si Paring Virgilio na handa siyang tumulong sa amin. Kaya ibinigay ko sa kanya ang isang palatsaw. Maliit na palakol na karaniwang ginagamit ng mga karpintero sa pagtabas o pag-uukit ng kahoy. Bago pa kami lumabas, tumayo na si Venus at Sumenyas na sasama. Ibinigay naman ni Paring Victor ang isa niyang palatsaw. Sa likod na pinto, dumaan palabas sina Paring Victor at Venus. Kami naman ni Paring Virgilio ay sa harap. Nanalangin muna ako bago ko buksan ang pintuan. Wala kayong kadalaan, mga ungas kayo! Heto ang sayungas ka! Peste kayo! Sa likod mo, Venus! Makakaganti din ako! Naitumba natin ang apat na mga hangal na to. Ipunin niyo sila rito sa kalsada, mga anak! Eto na, Nana Simang! Ito na babagay sa inyo! Atras kayo! At baka kayo maabot ang kapoy! Sa liwanag ng buwan na malapit ng sumapit sa kanyang kabilugan, nakikita naming may mga nagliliparang mga bayakan. Habang nagliliyab ang mga nasawing aswang, naglabasan naman ang mga kalapit bahay para magusyoso sa naganap na ingay.
Mag-ingat kayo mga kabaryo! Masdan nyo ang 4 na aswang na napastang dito ngayon. Maging alito lahat. Maging matalas ang pakiramdam. Napapansin ko lang na tayo yatang punteriya ng mga aswang na to, Chong. Hindi ko rin alam kung bakit dito sa ating panay ang ikot ng mga ito. Malamang na merong miyembro ng pamilya nyo ang may atraso sa mga aswang na to. Parang gusto nilang maubos ang lahi nyo. Alam ko na. Oo, tama ka, Balay. Tayo na po sa loob. Doon na lang po natin pag-usapan ang mga bagay na yan. Tama ka, buddy. Tayo na. Tama ka pare. Hindi tayo nakakasiguro sa mga narito. Iniwan naming nagliliyab pa ang mga aswang sa gitna ng kalsada. Sa loob ng bahay, nabanggit ni Kapitan Quintin na bahagi ng pagsunog sa mag-asawang Asbo noon ang kanyang ama at kapatid na si Daniel, na ama naman ni Tarsila at Venus. Si Mang Daniel din ay naging biktima ng mga aswang gaya din ng lolo nila. Pero mayroong ibang anggulo na nakikita si Paring Virgilio. Pwede rin naman ako ang sadya nila dito. Parehong tama ang mga kutob nyo. Pero may mas malalim pang dahilan ng mga aswang sa palagay ko. Magkape muna tayo. Salamat, Venus. Salamat. Kapag natutop natin ang kanilang supremo, malalaman natin ang lahat ng mga pakanan nila kung bakit sila mapangahas. Magpahinga na muna tayo. Kailangan natin ng lakas. Parang alarm ang iyak ni Leovic na pumutol sa pinag-uusapan namin. Kagaya kahapon kami ni Paring Victor ang naiwang kasama ni Ate Tarsila dito sa bahay nila. Ilang gabi na din ang puyat at kulang sa pahinga. Kaya nang malapat ang likod ko sa mahabang upuang ratan, mabilis akong nakatulog. Ginising na naman ako ng mga manok ni Kapitan Quintin. Pandesal kayo riyan! Pandesal! Nagugutom yata ako. Yun ang masarap, pandesal. Ay. Ang bango ng kaping tinitimpla na yun ah. Magkape na tayo, buddy. Sakto ang mainit na pandesal na to. Heto ng kape natin. Wow. Magandang umaga. Pandesal at kape. Masarap ang ganito sa umaga. Buddy, tayo na dyan. Habang mainit pa tong kape. Okay. Si Jovic, gising na ate? Kanina pa. Hayon at dumidede. Pakape naman dyan. Hanggang sa kabilay, naamoy ko ang kape dito ah. Halika na, upo ka. Sandali lang at ipagtitimpla kita. Salamat. Naalala ko sa ngampo dati. Yung tindero ng pandesal kapag umaga. Ano nga ang tawag sa pandesal niyang malaki? Putok. Tapos naasar kapag tinatawag siyang putok. Eh wala naman daw siyang putok. Wala nga naman siyang putok. Baktol lang ang mayroon. Madalas kang hinahanap nun pare eh. Buhay pa pala ang loko ano? Oo, sundalo na din ang panganay na anak niya. Oh, kape mo pare. Ito ang umagang masaya na parabang hindi kami napadpad sa delikadong baryo, Sir Jupiter. Nagtatawanan habang nagkakape. Kahit hindi kilala ni Ate Tarsila ang mga taong napagkukwentuhan namin, napapatawa namin siya. Nang sumikat na ang araw, kinuha ko si Leovic at nagpainit kami. Naalala ko kasi ang ginagawa ng ate ko sa anak niya na ibinibilad ang pamangkin ko hanggang alas 8 ng umaga. Nakaramdam ako ng awa sa batang yakap ko, kababatang naulila sa ama. Paglaki nito, makikilala lang niya si Warren sa mga larawan na naitago ni Ate Tarsila. Napansin ko ang isang maedad ng babae na nakatitig sa akin habang dumadaan siya. Naalala kong bigla ang sabi ng matandang albularyo na nakilala ko sa Negros noon, na kapag nakipagtitigan sa isang estranghero, hahawak sa patalim para mabali kung anumang orasyon ang ginagawa nito. Inilabas ko ang hunting knife na nasa hita ko.
Kung ano man ang ibinubulong mo, Manang, hindi ako tatablan yan. Dahil mas may paniniwala ako sa Diyos. Kaya hindi ako kaya mabalisa ng mga orasyong kulam o pambabarang mo. Pwedeng magtanong, Amang. Ano po yun, Manang? Dito ba nakatira si Veo Meros? Hindi maganda ang kutob ko sa babaeng to. Alam niya ang palayo ni pare? Sinong Veo po ang hinahanap niyo? Wala pong ganong pangalang nakatira dito. May nakapagsabi kasing dito siya nakatira. Nako, wala pong nakatirang Veo Meros dito. Pare, kakain na tayo. Pare, may kilala ka bang Veo Meros dito? Parang nataranta na makita ang hatchet ni pare. Wala naman ah. Bakit? Sino po yung hinahanap nyo, Manang? Asawa ko. Baka kasi ka ako naligaw dito. Asawa nyo? Nako, wala pong ganong pangalang nakatira dito. O naligaw dito sa amin. Ganun ba? Sige, salamat. Nagkamali siguro ako na yung napunta ang bahay. Pasensya na kayo. Sige ho. Humarap kami papasok ng pinto. Nang lingunin namin ang matandang babae, wala na ito. Napakabilis naman niya yatang maglakad. Yun ang tanong ko sa sarili. Sinilip namin ni Buddy sa kalsada kung naglakad ito. Pero wala na. Pagbalik namin diretsong pasok ng bahay, nakita pala ni parang Virgilio ang lahat dahil nakasilip sila ni Ate Tarsila sa siwang ng saradong bintana. Yun ang tunay na hitsura ng babaeng kinahibangan ko? Kaya pala hindi maganda ang pakiwara ko kanina. Lalo na nang banggitin niya ang palayaw mo. Kaya itinanggi kita kaagad. Pero teka, paano ka nakasigurong yun si Monica pare? Walang ibang tumatawag sa akin, Veo. Kundi siya. Saka, ang kwintas na suit niya. Regalo ko yun sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali. Dapat pala. Nasakotin na natin siya, buddy. Hindi pwede, buddy. Pwedeng ikapahamak ni Luvic kapag kumilos tayo kanina. Pero nakahanda naman ako kung sakaling kikilos siya ng hindi maganda. Alam na nilang lahat na nandito kayo. Dahil nung libing ni Warren, siguradong may espiya doon. Ang mahirap lang sa mga kalaban natin. Mahirap silang makilala kaagad. Nakita naman nating lahat. Nagpapasok pa ako ng kalaban kagabi nang hindi ko alam. Napakahusay ng panggagaya niya kay Juliet. Kailangan natin ng dubling ingat ngayon. Hanggang sa magawa natin ang plano ni Nana Simang. Nagtataka lang ako pare. Bakit nakita namin ang totoong anyo niya? Yung itsura niyang matanda na. Paano nangyari at nalinlang ka niya? Ibang mukhang ginagamit niya, pare. Kapag kaharap ako, edad 20 anyos na babaeng anak niya ang kinokopya niya. Nasa ilalim ako ng hipnotismo niya. Mapanganib pala talaga ang baryong napuntahan natin. Totoong sinabi niyo. Mapanganib talaga ang mga liblib na ganito. Dahil kami mismo ay may takot. Dahil hindi kami nakakatiyak sa mga taong nakakaharap namin. Hindi na ako nasorpresa nang dumating sina Nana Simang at Kapitan Quintin na alam na nila ang nangyari dahil matalas ang pakiramdam ni Nana Simang. Kung hindi man niya nakita, malamang na nahulaan na niya. Niyaya ako ni Nana Simang sa palengke ng umagang yun. Isinama namin si Venus para may makasama siya sa pamimili. Habang nasa loob sila ng public market, namili naman ako ng pagkain habang naroroon pa sa kanila. Dinamay ko na rin ng diapers at gatas para kay Leovic. Pagbalik ko sa parking area, nandoon na sila. Kanina pa po ba kayo nanasimang? Nainip na yata ang Goddess of Beauty. Hindi naman. Ay, kararating lang din namin dito. Ang dami mong pinamili. Konting kailangan lang natin sa bahay at saka mga kailangan ni Ljovic. Namili din kami ni Nana Simang ng mga pagkain natin. Nabili na po ba lahat ng kailangan natin, nanasimang? Ay oo, nakuha na namin lahat ng kailangan natin. Ay tayo na. Sige po. Sakay na kayo at dito ko na lang ilalagay lahat sa compartment ang mga pinamili natin. Sige, tayo na Venus. Parang gusto kong bumili ng armas na mga gamit natin para sa pagpaslang sa mga aswang, Nana Simang.
Ay, Leonard, parang gusto raw bumili ng armas nitong si Venus. Oh, anong armas ba ang sanay ka sa paggamit, Venus? Dahil laki ako sa bukid, sanay akong gumamit ng panabas at karit. Okay din yon. O sige, ipahasa mo na rin. O paano? Kayo na lang ang bumili at maghihintay na lang ako rito. Sige po, sandali lang kami. Ilak ko na lang po itong mga pinto pero bukas ang aircon ha. Huwag niyo pong buksan ang bintana. Sige na, bilisan lang ha. Opo. 4 na panabas ang binili ni Venus. Panabas pala ang tawag nila sa karit na malapad na nakayuko ng bahagya. Mahaba ang kahoy na handle nito. Ipinahasa na rin niya at ipinagawang double blade. Manipis na bakal ito kaya madaling patalimin. Pagbalik namin sa sasakyan, naidlip na si Nana Simang kaya hindi na namin siya ginising. Habang nasa biyahe kami, tinitingnan ko sa rear view mirror. Umaagos ang luha niya nang hindi humihigbi. Naiisip kong naaalala niya si Warren kaya siya umiiyak. Makulimlim ang panahon kaya medyo madilim ang paligid. Dito sa lugar na ito, nakasalubong namin si Ate Tarsila. At doon sa banda roon, sa bungad naman ipinanganak si Jovic. Naawa ko kay ate. Ang taga nilang naghintay na mabiyayaan ng anak. Tapos sa araw sana na makikita ni Kuya Warren si Jovic. Nasawi na siya. Oo nga. Nakakalungkot lang eh. Si paring Virgilio naman, nasawi ang kapatid niya dito. Nagigilty tuloy siya at pinapunta pa niya dito si Julius. Wala pang alam ang nanay at tata niya tungkol sa sinabit nila dito. Kung ako lang ang masusunod. Matagal ko nang gustong umalis sa bayang to. Lalo na sa baryo namin. Marami ng miyembro ng pamilya namin na naging biktima ng mga aswang. Kaya lang ayaw iwan ni ate ang lugar namin. Nasabi na nga ni ate, hindi niya maiwan ang baryo niyo. Teka, sino kaya itong may pasang sako na naglalakad sa katanghaliang tapat? Matanda yata yung naglalakad na yan Kaya lang ang lakas naman niya magsunog ng sako. Huwag mong hihintuan, Leonard, kapag pinara ka. Ha? Nana Simang, gising na po pala kayo. Bakit po? Hindi ordinaryong tao yan. Talagang paborito nilang tambangan ang lugar na ito, no? Tingnan ko lang kung makaporma ka sa akin. Mabagal lang ang takbo ng sasakyan kaya nang matapat ako sa lalaking naglalakad, nakita kong matanda na ito. Gusto kong maawa na hintuan pero bilin ni Nana Simang. Hindi sa tao, kaya nilagpasan ko na lang ng tingnan sa rearview mirror. Wala na ang lalaki sa daan. Pero may mga pagaspas ng pakpak akong nauulinigan. Parang may lumilipad na nasa ibabaw lang ng kotse ko. Kaya inihinto ko ang kotse at dumausdos siya mula sa taas ng sasakyan papunta sa harap. Huwag kang lalabas, Leonard. Sige, sagasaan mo na ang halimaw na yan. Sagasaan mo na bago pa makalipad ulit. Ay, wala na kang pinipiling oras ng paggugulo, ha? Sabi niyo ungas ka. Leonard, nabali ang pakpak niya pero humahabol pa rin siya. Hayaan mo na lang siya hanggang sa mapagod ang ungas na yan. Naku, malapit na siya sa atin. Nana Simang, pakiabot po ng isang panabas sa paanan niyo. Ay, ano gagawin mo, Leonard? Huwag kang bababa, mapanganib. Huwag kang pasaway, Leonard. Nanghamon ka talaga, ha? Ibibigay ko ang hinahanap mo. Ito ang para sa'yo, ungas ka! Loko, manananggal ngayon ang labas mo. Pero hindi ko papayagang makabalik pa ang kalahati ng katawan mo, kaya eto, tingnan ko ang galing mo. Kung kaya mong ibalik ang ulo mo at braso, pati ang wasak mong pakpak. Hiwa-hiwalay ang mga parte ng katawan ng aswang na tinalikuran ko. Pagsakay ko sa sasakyan, humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago ko hinawakan ang manibela. Nabigla lang ako nang yakapin ako ni Venus at sinabi niyang matigas daw pala ang ulo ko. Pasaway daw ako. Naiyak siya nang makita niya akong sumusugod ng patakbo. Natakot daw siya at akala niya'y mahahagip ako ng pakpak nito. Hindi naman makakibo si Nana Simang, tinapik lang niya ako sa balikat. Pagdating namin sa bahay, binabad namin sa tubig ang mga bawang na binili. Habang nagpapahinga kami naman, sinabi ni Venus ang isang klase ng aswang na nakasagupa ko.
4 itong binili kong panabas. Chong, sa'yo itong isa. Kay Kuya Virgilio itong isa. At kay Nana Simang naman ito. At itong may bayad na ng dugo ng ginamit ni Leonard ang gagamitin ko. Salamat. Matalas palang talim nito ah. Bakit ako hindi mo binigyan, Venus? Ako dapat ang binigyan mo ng 2 eh. Ate, hindi ka lalabas mamaya. Bantayan mo lang si Ljovic. Tama si Venus, ate. Hindi ka namin papayagang humarap sa mga kalaban. Tama sila, anak. Hindi natin alam ang mangyayari mamaya. Suntok sa buwan ang labang ginaharap natin. Huwag mong pabayaang maging ulilag lubos ang anak mo. Sige po, naiintindihan ko po. Baka gusto nyo magkape. Marami pa daw tayong ihanda. Kaya magtimpla ka na, Venus. Ay, opo, sandali lang po. Bago kumalat ang dilim sa paligid, sinabuyan namin ng asin ang paligid ng bahay. Ang mga bawang na binalata na inilagay namin sa mga pinto at bintana. Maging sa labas, nilagyan din namin ng mga bawang. Pinasuot kami ni Nana Simang ng mga pantalong mayroong malaking bulsa para lagyan ng asin at bawang. Ang mga talim na mga armas naming kiniskisan ng bawang para daw mas mabisang sandata. Isang tricycle ang huminto sa tapat ng bahay ni Ate Tarsila. Dumating si Julieta. Ito na kaya ang totoong Julieta? Ang daya mo naman, Mars. Ganun na palang nangyari kay Robert, hindi mo man lang ako napasabihan agad. Kaya ko naman umuwi para sa kanya. Mars, kailan ang birthday ni Robert? Tsaka anong middle name mo? Ha? Anong kalokohan ba ito, Mars? April 23, taba mo. Baka tatanungin mo rin ako kung kailan ako sinagot ni Robert. April 22. Oo, tamang narinig nyo, ako nanligaw kay Robert. Hindi ako aswang, no? Ano ba kayo? Pasensya ka na, Juliet. Minsan na kaming nanilang sa nagpapanggap na ikaw. Mars, natatandaan mo ba ang pangalan ng unang boyfriend ko? Nako, magkakabukingan na talaga to. Sa lahat ng tanong mo, Mars, ito nang pinakamahirap. Kasi kahit ako, hindi ko natitiyak na nagka-jowa ka na eh. Ikaw nga yan, Mars! Sabi ko sa'yo eh. Alam mo talagang hindi ba ako nagkakajowa since birth. Oh, di ba? Ikaw na yan, Julieta? Eh, yung boses na yan, kapag tumatawa na, parang basag na makabote. Ang mahirap pa kopya. Julie na po ang tawag sa akin sa Manila, Chong. Para medyo sosyal naman po. Pero ngayon lang ako nagka-jowa na byuda na kaagad. Plano pa naman namin ni Rob. Sa December, magpapakasal na kami. Pwede mo ba akong samahan sa puntod ni Rob, Mars? Sinong Rob naman na naging jowa mo? Sus, Mia, slow mo naman. Sino pa ba? Di si Robert. Ay. Rob. Okay, bukas na lang, gabi na. Tsaka kabilugan ng buwan ngayon, delikado ang gabi. Bukas naman talagang plano ko. Hindi ko naman sinabi ngayon na. Teka muna, bakit ang daming jojowain dito ha, Mars? Sino naman sila? Siya si Leonard, si Victor, si Kuya Virgilio, mga ninong sila ni Rovic. Si Nana Simang naman, biyanan ni ate, at si Chong Quintin, ang kapitan dito sa atin. Nakakaloka ka naman, Mars. Siyempre kilala ko si Chong Quintin. Kukuhanin nga sana namin siyang ninong eh. Nana Simang, condolence pala sa pagkawala ni Kuya Warren ha. At silang 3 palang ninong ni Ljovic. Sinong Ljovic naman yon, Mars? Anak ko. Nanganak ka na pala, ate? Ay, ano yun? Panginoon ko, nakakakilabot naman ang alulong na yun. Parang may nakikita silang aswang. Meron nga. Maghanda na tayo. Ang mga ganitong oras na alanganin ang oras na naglalabasan sila. Mamayang hating gabi natin sila tatawagin dito. Ang katapat ng bahay ni Ate Tarsila sa kabila ng kalsada ay bukirin nila. Kaya maraming puno sa paligid ng bahay. Pero sa bukid, planong gawin ni Nana Simang ang kanyang orasyon. Hindi pa kami naghahapunan kaya light dinner lang para magaan ang katawan sa pagkikipaglaban. Nababawasan ng kaunti ang tensyon na nararamdaman namin dahil kay Julieta at Venus na iyak-tawa ang kinauuwian ng kwentuhan. Ayon kay Nana Simang, ito ang ugali ng normal na taong hindi kayang kopyahin ng mga aswang.
dahil sila'y laging seryoso at parating nag-aabang ng oras na makakapambiktima, lalo na kapag sila'y nagugutom at nauuhaw sa dugo. 11:00 nang lumabas kaming lahat maliban kay Ate Tarsila. Nakadapa kami sa mga pinaggapasan ng palay samantalang si Nana Simang ay nag-uurasyon na nakaluhod sa harap ng mga inipon naming dayami ng palay. Nakalatag kami ng hiwa-hiwalay para may puwersa sa mga darating na kalaban. Nagliyad na ang mga dayami. Pinatawag na niya ang mga aswang. Buddy, tapusin na natin ang nasimulan natin dito. Hindi na normal ang buhay natin dito. Oo, buddy. Nararamdaman kong mananalo tayo sa labang ito. Bibigyan natin ng katahimikan ang baryong to. Mga pare, kilala ko ang lalaking paparating na yan. Kapitan yan ng Lambuyok. Aswang palang ungas na yan. Anong kailangan mo sa amin? Matandang huklupan at tinatawag mo kami. Mapangas kang mangkukulam para tawagin kami dito. Ikaw, matandang panot na. Ubus na ang buhok mo sa bumbunan. Hindi ka pa rin nagbabago. Hindi ka natatakot na sa impyerno ka manirahan sa susunod mong buhay. Engot, panot! Alam ko na yan, mangkukulam. Doon ka pa rin pupunta. Anong kasalanan ng mga tao dito sa inyo para gambalain, ha? Para guluhin at paslangin niyo sila. Pinatay ng mga taga rito ang magulang namin noon nang walang ginagawang masama sa kanila. Gusto nila ng tahimik na buhay pero walang awa silang sinunog ng mga taga rito. Kaya isinumpa naming magkapatid na uubusin naming lahat ng lahi ng mga taong damay sa pagkamatay ng mga magulang namin. Gaya ngayon. Naamoy ko ang mga sariwang laman ng taong kasama mo dito, tanda. Mga asbo, kumain na tayo sa liwanag ng buwan. Mga anak! Ngayon na! Walang ititira na katayo, buddy! Hindi na kayo sisikatan ng araw, mga ungas! Tapusin natin, buddy! Hayop na yan. Aswang palang ungas na kapitan na yan. Ako ang papatay sa ungas na yan. Putulan mo ng ulo! Engot ka! Isa ka pa! At ikaw pa, mga unghang kayo! Ito ang bagay sa'yo! Uras kang kapitan. Sige, tingnan ko lang kung makakalakad ka pang ungas ka! Ang usok na ito ang magpapahina sa inyong lahat ng mga asbo! Langhapin niyo ang nasusunog na bawang! Budburan pa natin ang asin! Maganda palang lagyan ng uling ang kalderong ito. Malakas ang usok na ibinubuga ng asin at bawang. Sige! Walang ititirang buhay! Mga pare! Nagbabagsakan ng natitirang buhay! Samantalin natin! Pugutan sila! Dahil sa usok na gawa ng itinatakbo ni Nana Simang ay nahihilo ang mga natitirang aswang kaya bumabagsak sila. Pinupugutan namin ng ulo ang lahat ng mga aswang na sumalakay, na tahimik ang bukid, nagdatingan ng mga taong baryo. Ang lahat ng bumagsak dahil sa usok ng bawang at asin ay natitiyak na aswang kaya sinintensahan na ni Kapitan Quintin. Hinahanap ni Virgilio sa mga bangkay ng aswang na naroroon ang babaeng may suot ng kwintas na ibinigay niya kay Monica. Pero wala sa mga nandoon. Alam niyang buhay pa si Monica. Palingalinga si parang Virgilio pero sa dami ng mga nandoon, hindi niya alam kung kaninong mukha ang kinopya ni Monica. Sinindihan namin ang lahat ng mga napaslang na aswang. Natupok ang lahat ng iwan namin ang mga yun. Napasal na natin ang ugat ng lahat ng kaguluhang ito. Hindi pa. Buhay pa ang isang ugat. Isa pala siya sa anak ng unang aswang dito. Yung babae pa ang buhay na gumagala. Napaslang na kaya natin ang lahat ng mga aswang dito. Sa tingin ko'y oo.
Maliban sa babaeng kapatid ni Ruben, ang asawa ni Virgilio. Pero maghintay ka lang. Pupuntahan ka niya bago sumikat ang araw. Kaya maghanda ka, Virgilio. Handa po ako, Nana Simang. At alam ko rin ang gagawin sakaling makaharap ko siya. Iganti na natin sina Robert at Kuya Warren. Tama ka, Mars. Ah, nagising si Jovic. Nagugutom siguro. Nasaan si Ate Tarsila? Kanina pa tayo dito. Hindi yata lumalabas ha. Oo nga. Sandali, kukunin ko si Ljovic sa kwarto. Wala naman si ate dito Saan kaya napunta? Iniwan ng bata na nag-iisa rito? Tignan natin sa labas. Madali! Mabilis ang kilos naming lumabas ng bahay para hanapin si Ate Tarsila. Iniikot namin ang paligid ng bahay pero wala si ate. Palabas na kami sa makuran nang makasalubong namin siyang papasok naman. Ate, saan ka galing? Nag-alala kami sa'yo. Tiningnan ko lang ang mga aswang na naabo na pala. Oh, ano nangyayari sa'yo, ate? Parang nahihilo yata ako. Buhatin mo nga ako para makapasok. Halika, ate. Bubuhatin kita. Dito mo ibaba si Tarsila. Baka nahilo sa usok sa labas. Parang hindi si Ate Tarsila ito eh. Mahihiyang magpabuhat yon. Ate, nagugutom na si Ljovic. Patidihin mo na muna. Hindi. Ibig kong sabihin, hindi mabuting magpadede kapag ang ina ay nahihilo. Ipagtitimpla ko na lang ng dede ang inaanak namin. Hindi ba, buddy? Oo. Kapag ganito ang kalagayan ng ina, dapat pinagpapahinga lang. Parang Virilio. Pakikuha mo naman ako ng maligamgam na tubig para dito sa dede ng inaanak natin. Panginoon ko, si ate yata itong nakahandusay dito sa banyo. Ito ba ang ginagamit na tubig sa dede niya? Si Monica ang babaeng yun. Oo, pare. Painumin mo ng tubig si ate para mahimasmasan. Oo, sandali lang. Nakita ko na ang paa ni Ate Tarsila sa banyo. Nang magkakamalay na siya, sinenyasan ko huwag kikibo. Si paring Virgilio naman ang kumuha ng tubig na ipapainom. Nilagyan niya ito ng bawang. Laking gulat ni Monica nang makita niya ang bawang sa tubig. Baka mataas ang blood pressure mo kaya ka nahilo. Inumin mo. Hindi, ayoko. Ayaw mo? Kasi hindi ikaw si Tarsila, hindi ba? Manluloko ka! Pati kapatid ko, idinamay mo pa! Yan ang nababagay sa'yo, Monica. Magsama kayo ng kapatid mo sa impyerno. Hindi bagay sa'yo ang kwintas na to. Sa labas susunugin ang talibandas na yan! Nang sumikat ang araw, wala na rin ang abo ng mga aswang. Nagkakape kaming nakaharap sa tumataas na araw. Natapos din ang pangamba ng mga taga doon. Pero ang mas masaya, napangasawa ni Ate Tarsila, si paring Virgilio. Nagkaroon pa sila ng isang anak. Sa ngayon, may apo na sila kay Ljovic. Naging gawin na rin namin ni paring Victor ang magpunta sa kanilang taon-taon na parang nagdadaos kami ng reunion. May mga pamilya na kaming lahat kaya magulo kami doon kapag magkakasama. Napatunayan ng aking karanasan na ang panlilinlang ay nagbubunga ng kapahamakan. Ang pagtulong din sa kapwa kadalasan ay nagsisilbing big kiss ng magandang relasyon. Maraming salamat po Sir Jupiter sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin at sana din po ay kinapulutan ng aral ang aking kwento. Ako po si Leonard, muli, salamat po at more power. Grabe, nakaka-inspire ang kwento mo, Leonard. Totoo na, ang kadalasang big kiss ng magandang samahan ay nagsisimula sa mabuting gawain. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi naghihintay ng kabayaran. Nag-iipon tayo ng puntos sa langit. Maraming salamat sa iyo, Leonard, sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan sa amin. Kayo din, mga dear listeners, baka
may kwento din kayo na kapupulutan ng magandang aral, i-share nyo din sa amin. Huwag naman pong kalimutan ha, mag-subscribe sa ito naming channel, Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Aswang Diary, Aswang Confessions, Aswang Radio, Sityo Bangungot, at Miss Amy. At syempre, ang bagong Mr. and Miss Love. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat.